Tara, gawa tayo ng Japanese side dish. Hello mga mamshi sa Japan, good morning! Ako nga po pala si Mami Roxanne. Ito nga palang hawak ko ay gobu, kung sa English, burdak kung tawagin. Para siyang punong ugat dahil ang texture niya ay matigas. Wala itong masyadong bitamina pero punong-puno naman ito ng fiber at mineral. Hindi ko lang alam kung meron ito sa Pilipinas. Etong side dish na gagawin ko ay karamihang hinahain ng mga Japanese or makikita nyo sa restaurant. At karamihan at kahit ako ay gusto ito. O siya, balik na tayo dito sa video ko. Nilinisan ko na nga pala itong gobu. Di bale, tinatanggal ko nga pala yung pinakabalat niya. At sumunod, hiniwa ko naman ng paganito. At pagkatapos, ilagay lang natin ito sa tubig para hindi mangitim. At sumunod naman, naghiwa na rin ako ng carrots. At sa mainit na kawali, naglagay na nga pala ako ng sesame oil. Ilagay ko na rin nga pala itong gobu. Medyo matagal nga pala itong lutuin dahil matigas. Kaya naman tatakpan muna natin. At nang medyo okay na nga, nilagay ko na rin itong carrots. At sumunod naman, lagyan na natin ng pampalasa. 2 tablespoon of shoyu, 1 tablespoon of mirin, 1 tablespoon of sake. Haluin ng kaunti. Sumunod, nilagyan ko nga pala ito ng chili para merong kaunting sipa. At sumunod naman, nilagyan ko ng kaunting sugar. Pero depende naman sa inyo kung gusto nyo pantamisan. At eto nga, medyo may liquid pa nga, medyo paiigahin natin ng kaunti. Habang hinihintay nga natin, lalagyan natin ng sesame seeds. Haluin lang natin ng haluin hanggang sa kumapit sa gobu at mawala ang liquid nito. Ay okay na ito. Pwede na natin itong ilipat sa isang container, ilagay sa ref, at pwede nyo rin nga palang itong ilagay sa ubento nyo. At eto na nga ang ating kimpira gobu. Tara, kain po! Itadakimasu! Ang dami ko ng pinagdaanan, ang dami ko na ring hinanap at sakit na naramdaman. At buhat nang naaresto ako ng nasa itaas at may panahon ding tumakbo, papalayo sa kanya. At ang ending, napagod lang din ako at nawasak. Pero hindi ko sukat akalain, bubuuhin niya ulit ako. Ang Lord naman ay walang pinipili. Mapababae, lalaki, matanda, bata, o kahit anong kasarian pa ang itawag mo sa iyong sarili. Because one thing in common, pare-pareho tayong may puso na nagsisilbing impilan ng Panginoon. Kung dumadanas ka ng pagkalulong sa problema, brokenness, pagsubok sa financial, kalusugan o relasyon o sa trabaho, please know na meron laging handang makinig sa'yo. Ang gagawin mo lang ay be humble yourself at merong isang naghihintay na masumpungan mo. Maraming bagay dito sa mundo na hindi natin kayang ikontrol, pero mas madaling kausap ang Diyos kesa sa ibang tao na nasa paligid mo. Maaaring maloloko ka ng mundong ito, pero hindi ka lolokohin ng Diyos na nagmamahal sa'yo. Buksan mo lang ang puso mo. Lahat ng karumihan at kapintasan, isurrender mo sa Kanya. Maniwala kayo. Ako nga, dating manloloko, hindi kontento at kung ano-ano pa. Pero He turned all this mess into beautiful message. Buhay ang Diyos. Hindi mo kailangan sumakay o gumamit ng eroplano o telepono para makausap siya. Dahil sabi ko nga sa inyo, ang pakikipag-usap sa Kanya ay literal na koneksyon. Makipag-usap na hindi mo kailangan magkungwari. Puso sa puso at tunay sa tunay. Sa panahon na akala mo'y wala ng pag-asa ang lahat, diyan Kanya sisimulang buuhin muli. Sa panahon na hinang-hina ka na at itatayo ka niya muli. Kilalanin mo siya pag malungkot at masaya ka. At kilalanin mo siya pag pakiramdam mo'y ikaw ay mag-isa. Dahil kilala ka niya, even bago ka pa matutong huminga. Yun lang po, salamat!